You guys, trust me when I said, yung bagong shower namin, na-in love ako sa shower namin. Para siyang naging therapy session ko. Hindi nyo maintindihan kasi yung dati naming shower. Yung para bang akala mo walang tubig dito sa Scotland. Anyway, good morning guys. How are you? Hindi ako nag-vlog kahapon kasi nga bigla akong nag-tantrum. Walang umaway sa akin. Ayoko ring i-blame yung hormones. I guess I call it menopausal. Sa mga hindi nakakaalam, magpo-49 na po ako pero hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung I'm in menopausal. Don't get me wrong, my husband and I hardly argue. Hindi talaga kami nag-aaway mag-asawa. Yung mga piti lang. Sa 22 years naming kasal, never kaming yung parabang tampuhan na yung malala. We're not perfect, no? Wala. Basta as in, nagtampo lang na walang dahilan. My husband actually, ayaw niya yung mga nagtatampuhan ng mga ilang araw. He's the type of person na parang wala siyang alam na nag-away kami. Yung lang siya, yung limot-limutan. Lumaki kasi yung asawa ko na yung parang toxic sa pagsasama ng magulang niya. Para siyang naging tulay. O siya yung nagiging tulay ng mommy at daddy niya. Nag-iisang anak lang siya. Alam mo yung kakain na lang sila. Tatawagin niya pa yung kakain. Tapos sasabihin ng nanay niya, tawagin mo na yung tatay mo. Ready na yung hapunan. Tapos, taakit na naman daw siya sa taas. Sabi, Daddy, kakain na daw. Yung ganun ba, yung parang naging messenger siya sa nanay at tatay niya. Yun daw ang kakalakihan ng asawa ko. Hindi yung happy, yung lumaki siya ba. Away kasi ng mommy at daddy niya. Bali, aabot ng 3 buwan. Yung siguro yung pinakamababa, yung 2 linggo. Sabi niya, kapag ako ay nag-asawa, sinabi niya daw yun nung bata pa siya. Hindi niya hahayaan na yung ganong sitwasyon. Kaya siguro ganun na lang yung ng asawa sa akin, yung treatment niya sa akin ba. Ayaw niya yung palakihin yung away. Anyway, napakwento lang ako kasi nga kahapon, bigla lang akong nagtantrum. Hindi naman tantrum na nagdabog na something. The way I do it kasi guys, kapag naiirita ako, I walk out. Ang dating kasi sa akin, naiirita ako kahit sa sounds ng pinapanood niya, naiirita ako sa mukha niya. So, instead na aawayin ko siya, I walk out. Yung para bang pupunta ako doon sa sunroom namin, doon ako uupo. Gusto kong mag-isa. Insert ko yung clips na nandun ako sa sunroom. Tapos, ang malala pa nun guys, pinatrabaho niya pa ako. Hindi naman yung mabigat trabaho, no? Ang kunti-kunti nga lang ng trabaho eh. 2 invoice lang yata yung ginawa ko kahapon. Yun lang, bigla lang ako nagtantrum. Tapos ayaw ko siyang marinig na nagsasalita. Tapos nakita niya ako dun. Alam niya kasi yung syndrome, doon kasi ako umuupo kapag nagtatampo ako. Eh, syempre nakita niya ako doon. Sabi niya, are you upset? I mean, you're not talking to me? Tapos, syempre, todo din na ako, no? Sabi ko, stop being delusional. Sabi ko, go for your shower. Sabi kong ganun. Sabi ko, just because I'm sitting here in the sunroom, upset agad, yung ganun ako ba? Ganun ako, todo deny. But honestly, ewan ko na, irita lang talaga ako sa kanya. Menopausal, by the way, is not a joke. I sometimes, like, meron akong thought na suicidal, yung parang, why I'm here? Bakit buhay pa ako? Yung ganun yung mga isip ko. Yung nilalaro, yung utak ko ba, yung mga thoughts na, I'm not worth it, why I'm here. Basta yung mga ganun is horrible things. I try to keep myself busy. Sa mga nagme-menopause dyan, please, naman sa akin na hindi ako nag-iisa, hindi ba ako nababaliw kasi nga, kahapon talaga guys, wala namang dahilan na magtantrum ako. Basta ayaw ko lang makita yung asawa ko kahapon. He come in from work. I was in the kitchen obviously cooking their dinner. Hi dear, good mood man yan siya lagi. Sabi ko, yung ganyan, yung ko ba? Hello, yung parang pabagsak. Naghilo lang siya sa akin na na ako, yung parang nag-init na yung tainga ko.
Anyway, forget about it. Gusto ko lang mag-rant about how I'm feeling yesterday. So, bababa na ako guys, kakape. And then, maybe I'm going to clean my house today. Remember, I told you that my daughter supposedly coming home that weekend. Nag-extend siya. So, bukas na yung dating niya. Kasi nasa flight na siya ngayon sa Bangkok. Anyway guys, I feel better now. Hindi naman to araw-araw na nararamdaman ko. Kapag malapit na yung regla ko, doon ko nararamdaman. But ibang-iba sa na-experience ko dati. Nung bata-bata pa ako, pag parating na yung regla ko, I just wanna go to sleep. That's it, I'm fine. This time round na nagkaedad na ako, iba siya. Ang dami ko ng mga negative na thinking. I'm trying my hardest, by the way guys, that I don't want to think about it, to be honest. I don't like the feeling of like, naiinis ako na wala namang ginagawa yung tao. Alam mo yun? What's that all about? Anyway, let's start cleaning the house. Alam niyo ba guys, isa to sa pinakagusto kong gawin sa bahay, yung naglilinis-linis ako. Although hindi ko ginagawa to everyday, no? Kasi siyempre, kapag yung bahay naman ay hindi masyadong marumi, hinahayaan ko lang din siya. Ewan ko, nare-relax ako. Happy ako na ang result ba ng bahay ay malinis. Nakakaganda ng pakiramdam. Kayo guys, anong paborito nyong gawaing bahay? Kasi ako, gusto ko nagluluto at saka yung linis. Pero guys, wag nyo akong paplantsahin. Naku, ayaw na ayaw ko yan. At saka yung gardening, hindi kami best friend ng mga halaman. Namamatay sa akin yung mga halaman kahit gusto kong magtanim. Isa rin yun sa nagustuhan ko sa asawa ko. Yung hindi niya ako pinipilit sa mga ayaw kong gawin. Like for example, yung plantsahin, ayaw ko. Hinahayaan niya lang niya ako. Minsan, nag-hire pa siya ng taga-plansa sa amin. Yung garden po namin, hindi po ako ang nagme-maintain yan. Asawa ko po. Baka meron kayong gustong i-share din na anong hindi nyo paboritong gawin at yung paborito nyong gawain sa bahay. I'm tired but I feel great. I don't know what it is. Cleaning the house, it makes me feel better. Now this is the time that I deserve a treat. So I'm going to get pastry, pineapple Danish pastry. No. Apple Danish pastry. Pagpasensyahan nyo na yung shiny face ko dahil katatapos lang natin maglinis. Alright, sorry about that. My mobile just decided to balintong. I mean, nibalintong. And certain lights, kakaiba tong iPhone. Minsan maganda yung mukha ko, minsan ngayon naman para akong mali pala ako guys. Apple crumble Danish pala. Alright guys, let's do a car haul. Kasi nandito ako sa car napapadalas na yata tong car haul natin Ano pala siya? Apple crumble pastry. Tapos bumili na rin ako ng eggs at saka ano to? Roti daw to potato rosti. Here's the name. That one. Kasi I decided to mix them then tonight. You know, like full English breakfast. Alam mo, mga ganyang bagay, simple lang. Yan yung gusto ng asawa ko. So, I'm going to make a full English breakfast for their dinner. Yan lang binili ko dito guys. Pumunta lang talaga ako ng Waitrose dahil dito. And then uwi na tayo.